Kasunod na mga naglalabasang anomalya sa flood control projects. Nanawagan ng ilang mambabata sa pagbibitiw o pagsibak kay Public Works Secretary Manny Bonoan. Nagsalita na rin ang DPWH Secretary ng Aquino Administration tungkol sa flood control master plan na itinurn over pero hindi inaksyonan ng sumunod na administrasyon. Ayon sa palasyo, wala silang natanggap na ganitong plano mula sa Duterte administration. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang tanong ni Senador Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersya sa flood control project sa bansa na pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways. Bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Dagdag ni Senador Win Gatchalian, dapat magkusa na si DPWH Secretary Manny Bonoan. Mahirap imbestigahan sarili mo, walang lalabas yan. Tingin ko out of delicadeza, dapat gawin na yan. Hindi naman daw isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang posibilidad na hindi alam ni Bonoan ang ginagawa ng mga tauhan niya. Pero I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa baba, no? So hindi naman niya mamonitor yan eh, no? Kaya lang ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Pero katwiran ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung hindi raw alam ni Bonoan ang nangyayari sa ahensya niya at tinuturo niya ang mga regional director at district engineer, ibig sabihin, incompetent siya. Kung alam naman daw ni Bonoan ang mga maanumalyang proyekto at wala siyang ginawa, kurakot siya. Kaya hiling niya sa Pangulo, sibakin na ang kalihim. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Secretary Bonoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay rito. Si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson noong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, aminadong may kalakarang padula sa district level. Sinabi daw niya dati kay dating Pangulong Aquino na pabayaan na ang 10% parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level. Pero sa ngayon, grabe na raw ang sitwasyon. Na-bastardize ng doble-doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ng Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihinga namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte administration. Sina ngayon Senador Mark Villar, Rafael Yabut at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap ng flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Ngayong iniimbestigahan kung saan napunta ang pondo para sa flood control projects, may panawagan si Singson sa mga mambabatas. Iusap ko sa Kongreso, pwede ba sa Kongreso time out muna sa grid? Time out. Para sa bayan naman, mahiya naman kayo. 3 taon na lang yung natitira. Tama na yung 3 taong nakaraan. Nababanggit sa mga ulat ang pangalan ni Singson na posibleng pumalit bilang DPWH Secretary. Pero ang kanyang tugon, retired na ako. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Holiday pero wagas ang traffic sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila dahil yan sa pila ng mga truck. Alamin natin kung bakit sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, matinding pagbabagal nga sa daloy ng trapiko ang idinulot ng sinasabing technical problem sa MICT ngayong araw. Ilang oras nang mahaba ang pila ng mga trailer truck dito sa Mel Lopez Boulevard o dating R10 ng Maynila. Nagsimula ang pila sa Manila International Container Terminal o MICT.
habang ang dulo ng mga galing norte ay umaabot na ng North Luzon Expressway, partikular sa may parting North Bay Boulevard sa Navotas. Ang dulo naman ng galing sa south ay sinasabing umabot sa US Embassy sa Roas Boulevard sa isang punto. Damay siyempre ang ibang sasakyang bumabaybay rin sa mga nabanggit na lugar. Ang dahilan ayon sa Philippine Ports Authority ay ang naranasang technical problem ng MICT. Sinimulan na yung ayusin ng kanilang technical team kaya naibalik ang operasyon ng vessel yard at gate. Pero naipon ng gusto ang mga nais makapasok ng truck. Kaya nag-abiso ang MICT tungkol sa epekto ng system restoration. Kaninang umaga nga, halos paralisado ang trapiko sa Mel Lopez Boulevard at Bonifacio Drive. Pinapayuhan ng PPA ang mga motorista na magplano ng biyahe at iwasan muna ang northbound papuntang port area. Pero kung di may iwasan ang pagdaan sa lugar, tsaking magbaon ng mahabang pasensya. Samantala, Vicky, hanggang sa mga sandaling ito ay pila pa rin ang mga sakyan hanggang dito sa kinaroroonan natin sa may Anda Circle, lungsod ng Maynila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na huwag munang pagbigyan ang hiling ng Amerika na extradition o yung pagpapadala sa pastor doon para sa ilang kaso. Sabi ng Justice Department, wala pa silang natatanggap na request na base sa regular na proseso ay daraan muna sa DFA. Nakatutok si Salima Refran. Matapos kumpirmahin ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng kanyang kampo na huwag muna itong pagbigyan. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogado na sana daw hayaan ng gobyerno na maaksyonan muna ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso dito ni Kibuloy bago magdesisyong ilipat ang pastor sa Amerika. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual and child abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Habang meron naman siyang kaso sa Amerika na sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Puna naman ng isa pang abogado ni Kibuloy, kaduda-duda raw ang timing nito. Makikita rin daw ng mundo na sunod-sunuran ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kung ibibigay ulit ng isang Pilipino sa ibang bansa, lalo't nililitis na si Kibuloy sa mga korte sa Pilipinas. Hinihingan namin ang pahayagang Malacanang kaugnay nito. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na hindi ito tumanggap ng extradition request ng Amerika para kay Kibuloy. Ipinadala daw ang mga dokumento sa Department of Justice nito pang Hunyo. Sabi naman ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, wala pa raw extradition request na pinapadala sa kanila. Ang regular daw na proseso, dapat matanggap muna ng DFA ang extradition request para mai-endorso sa DOJ. Pero dahil wala pang natatanggap na request ng DFA, hindi rin opisyal na matatanggap ng DOJ ang ganitong request. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagpapatupad ng 5-point strategy ang LaSalle Green Hills para maibsan ang epekto sa trapiko ng mga nagkakatid at nanunundo sa mga estudyante. Sa kanilang sulat sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sinabi ng paaralan na binago nito ang ruta ng mga sasakyan sa loob ng campus at sa Green Hills East Village para makaraan din doon ang mga nagkakatid sundo. Itinalaga na rin ang kanilang football field bilang lugar kung saan pwedeng magbaba at magsakay ang mga sundo at mga bisita. Binago rin ang schedule ng klase para magkakaiba ang uwian sa kalip na sabay-sabay. Nagdagdag din ng school bus at iniengganyo ang mga may sasakyan na mag-carpool. Pinapapaalalahanan din anya ang mga naghahatid at sumusundo na sumunod sa mga traffic regulation. Dinisarmahan at sinampahan ng kaso ang 5 pulis sa Caloocan dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa isang lalaki. Ni-relieve na rin sila sa kanilang tungkulin. Nakatutok si Nico Wahe. Arbitrary detention dahil sa illegal detention, incriminatory machination dahil sa pag-file ng maling kaso, at perjury dahil sa untruthful statements o pagsisinungaling. 3 kasong kriminal ang isasampa ng Northern Police District laban sa 3 pulis Caloocan, kaugnay sa iligal na pag-aresto kay Jason De La Rosa. Siya ang ama ni Dion Angelo na namatay nitong Hulyo dahil sa leptospirosis.
na nakuha sa kasagsagan ng bagyo at habagat dahil sa paghahanap sa kanyang ama. 2 arresting personnel at mismong commander ng Caloocan Police Substation 2 ang kakasuhan. Lumalabas daw sa intelligence report ng NPD na hindi talaga nahuli sa Caracruz si De La Rosa, kundi sa shoplifting sa convenience store noong July 22. Hindi nagsampa ng reklamo ang convenience store, pero nakulong si De La Rosa. July 25 na nang kasuhan siya pero illegal gambling. Mas tumibay pa raw ang kaso laban sa 3 pulis na magsalita ang isang nakasuhan ng illegal gambling na si Manuel Hazul. Si Hazul inaresto noong July 25 dahil sa akyat bahay, pero hindi rin nagreklamo ang may-ari ng bahay. He was charged allegedly for Caracruz together with Jasul. And nung inimbestigahan nga natin na hindi naman, walang nangyaring at fabricated. Kaya pinaila natin ang kaso yung 3 pulis. Iginigiit daw ng substation commander ng substation 2 na wala raw itong pinakulong noong July 22 hanggang 25. Kasi walang jail facilities doon sa substation. And sinasabi niya na wala namang dinitain siya doon. Pero yan nga ang ating gustong malaman kay Jason De La Rosa dahil alam niya kung anong ginawa ng pulis sa kanya. Hiling nila na makipagtulungan si De La Rosa sa kanila para mas lalo pang tumibay ang kaso laban sa 3 pulis. Kung ito ang sistema ng tinatawag na pansakto o kota sa accomplishments ng mga pulis. Wala po tayong kota. Hindi ako nag-impose ng kota ha. Administrative case naman ang isinampa laban sa 2 pulis na siyang rumisponde sa shoplifting case ni Jason. Dinisarmahan na ang 5 pulis at nirelieve sa kanilang tungkulin sa Substation 2. Inassign muna sila sa District Personnel Holding and Accounting Section ng NPD habang ongoing ang investigasyon. Sinubukan naming makiusap sa NPD na kapanayamin ng 5 sangkot na pulis para makuha na ng reaksyon pero hindi muna kami pinahintulutan. Pinuntahan din namin ang pamilya De La Rosa pero hindi na raw muna sila magsasalita. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Bubuo ang Kamara ng komiteng mag-iimbestiga sa pinakamalalaking kontraktor ng flood control projects. Gusto rin silipin ng isang kongresista kung may nagsingit na nga ng proyekto sa pambansang budget. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Inaprubahan na ng Kamara ang pagbuo sa House Infrastructure Committee. 3 komiteyan na nagsama-sama para mag-imbestiga sa mga umano'y maanomalyang infrastructure projects kasama ang mga para sa flood control. Pero magkakaiba ang reaksyon dito ng mga kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House. This would not sit well to the public. Nakaharap tayo sa taong bayan. Kung ito parang ang insinuation natin, lulutuin natin yung investigasyon, nakakaya rin po at babagsak din ang credibility ng Kongreso. So I think tama rin po na ibuo na yung TRICOM na yan. In the event that a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepDev. Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the President will create an independent probe, we will also endorse it to them. Sabi ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, hindi lang yung top 15 contractors na inilabas kamakailan ng Pangulo ang iimbestigahan. Iimbitahan din daw ang mga nag-aakusa, gaya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nauna na nagsabing may mahigit 60 mambabatas na umano'y sangkot sa mga contractor na mga flood control projects. We will invite him, but he will have to go to Congress, state the names under oath. No, kung sino man itong mga sinasabi niyang kongresista na kontratista. Iimbitahan din daw kung kinakailangan si Vice President Sara Duterte na nagsabi sa isang panayam na mga tauhan din umano ng mga miyembro ng House of Representatives ang mga contractor. If she has actual information na talaga she can say na this particular person receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. But it needs to be personal knowledge, hindi ba? Kasi she will have to do it under oath. Ang nais namang silipin ng isang kongresista ay ang budget insertions.
Makikitaan niya kung paano nilipat-lipat ang mga pondo sa iba't ibang proyekto sa hinihingi niyang variance report sa Department of Budget and Management. Kasi yung NEP naman, yung General Appropriation Bill na sinabit naman namin after the plenary session, maayos naman po at that time. Pero along the way, pagdating po sa Senate, dumaan sa Senate, nagkaroon ng BICAM at yung ma-approve na po yung GAA, iba na. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Doble dagok ang sinapit ng ilang taga Davao City na nasunugan na. Binaha pa kaya kinailangan ulit ilikas. Ilang lugar din sa bansa ang binaha dahil sa malakas na ulan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pauwi na lang pinahirapan pa ng ulan ang mga guro at estudyante ito sa South Copi, Maguindanao del Sur. Mabilis na bumaha sa kalsada, kaya ang ilan sumuong sa baha. Nakaya naman! Pati ang ilang motorsiklo, kinailangan ng itulak para lang makatawid. Beach resort na! Kabi-kabila rin ang pagbaha sa Davao City. Ang ilang sasakyan, tumirik pa habang lumulusong sa tubig. Ayon sa opisyal ng ilang barangay, dulot ito ng malakas na buhos ng ulan na nasabay pa sa high tide. Sa barangay Leon Garcia Sr., nasunugan na nga, binaha pa ang mga evacuee na nasa gymnasium ng isang paaralan. Kanya-kanyang buhat ng mga gamit para lumikas ulit at ilipat sa 5 classroom. Kabilang sila sa mga inilikas dahil sa sunog nitong Lunes na nakaapekto sa halos 100 pamilya. Muli namang nakaranas ng malakas na ulan ang Bungaw Tawi-Tawi. Ayon sa ilang residente, mag-iisang linggo nang inuulan ang kanilang lugar. Sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte naman, tuluyan ang nasira ang tulay kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon na naranasan sa ilang bahagi ng bansa ay epekto ng thunderstorms at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, unti-unti nang lumalapit ang low-pressure area sa Luzon kung saan ito inaasahang daraan o tatawid. Huli itong namataan sa layong 435 kilometers. Silangan ng Baler, Aurora. Ayon sa Pag-asa, posibleng tawirin ng LPA ang Northern at Central Luzon sa mga susunod na oras at araw. Nananatili rin ang tsansa nitong maging bagyo. Pero, paalala ng Pag-asa, maging bagyo man o hindi, magdudulot ang LPA ng masamang panahon, lalo na sa mga lugar na mahahagip sa pagtawid nito sa lupa. Dahil sa LPA, nagtaas na ng heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Aurora, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Bukod sa epekto ng LPA, magpapaulan din ang southwest monsoon o habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng halos buong araw ang ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May matitinding ulan gaya ng sa Aurora, Isabela, Cordillera, Albay at Sorsogon. Maging handa po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod. Posibleng maulit yan sa hapon at gabi kaya mag-monitor ng rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon at gabi, mas marami ng uulanin. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa pagbaha, lalo na yung mga lugar na ilang araw nang inuulan.